Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Hindi ka kaya magselos. Pero mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Ha? Kaya Baal ka nagsusulit. Kota nyo? Kaya yan, alam nyo mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin, mali. Mali. Basa, Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. Siya ang ama. O tapos, Sa bato, iyong ipinanganak ako. ang nanganak pala sa kanya ay bato. Di Mama Mary naman. Pero mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan eh. Tao ka. Ba't ka naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-mate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? Kota nyo? Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa ni Yaon. Oh. Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aba niya. Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Tanyo, awa-awa naman tayo. Pinasamba tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsamba dyan. Kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yun sa gabi, pang-ilaw. Sa atin naman, kahit araw na maliwanag, tirik na tirik ang araw, may kandila pa rin. Magastos yan. At minsan sa isang taon, merong malaking malaking gastusan yan. Patay ang mga baboy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. At ilalabas yan para yan ipasyal paminsan-minsan. Kailangan ipasyal, di naman nakakalakad kasi yun Pakinggan nyo sa Jeremias 10, versikulo 2. Basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ano ba yung ginagawa ng mga bansa na huwag matutunan ng lingkod ng Diyos? 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Kailangan pasanin, hindi makalakad mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo Naku, maghahanda ka, may paputok, may kung ano-ano. Alam mo, kung buhay lang si Santa Maria, bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria ang masama yun. Nasambahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasamba. Nung buhay sila, naghihimala sila, no? Bumubuhay sila ng patay. Nung makita ng mga tao naghimala sila, gusto silang sambahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Tingyo, gusto nilang maghain kay Pablo at kay Bernabe na apostol. Maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. O tapos ano nangyari? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo, ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin!
na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. Itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutol eh. Kaya anong gawin mo? Nagpakialam ko sa'yo. Nakaganon yun. Wala naman pakiramdam yun. Tututol ba yun? Nako mga kababayan, panahon na. Tingnan ninyo ha. Wala tayong ginawa kundi sumamba na sumamba. Linggo-linggo. Nagbago ba tayo? Pakinggan nyo. Galacia 4:8-9. Basa. Gayunman. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Kita nyo, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, naalipin kayo ng sa katutubo'y hindi mga Diyos. Talaga naman tayo ginawang alipin sa relihiyon. Dinaya tayo, 500 taon na tayong dinadaya dyan Marami pa silang mga palusot. Hindi naman ikaw namin sinasamba. Ginagalang lang namin. Ikaw ba tatay mo, hindi mo ba ginagalang? Tama. Sige, mag-usap tayo ng paggalang. Ginagalang mo tatay ko, ginagalang mo tatay mo. Yung litrato ng tatay mo, nilagay mo sa kwadro. Yung litrato ng tatay ko, ginagalang mo, nilagay mo sa kwadro. Ginagalang mo yung tatay mo. Nilalagyan mo ba ng bulaklak yung litrato ng tatay mo? Kinakandilaan mo ba? Lumuluhod ka ba sa litrato ng tatay mo? Hindi. Hindi na paggalang yan. Lakpas na yan sa paggalang. Pagsamba na nga yan sa Diyos-Diyusan. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya sabi ng Biblia, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. bakit? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan ang masamang ginawa ng tao. Yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga hayop, ang mga ibon, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Kanyo, kayo po'y makadiyos at naniniwala kayo sa Biblia, dapat mag-isip kayo mga kababayan. Tama ba ginagawa ko o hindi? Ayon sa Biblia. Sa Biblia po, walang tao na dapat sambahin. Kahit anghel, hindi dapat sambahin. Kaya kahit si Maria, hindi dapat sambahin. Ginagalang ko si Maria mahigit kaysa sa nanay ko dahil nanay siya ng aking Panginoon. Pero hindi sa kasakdalang sambahin ko siya sapagkat magagaling naman sa akin ang aking kinikilalang Diyos sa langit. Yan po